What's up mga kabeshi? Welcome to my vlog for today's video. Again. Nandito na naman tayo sa may ilog. Yan. Naalala nyo ba yung kwento ko sa inyo nakaraan? Yung tungkol dun sa may nakita ko dun sa may kabila. Yung lalaki. Lalaking puting-puti talaga yung buhok niya. Tapos parang kumikinang-kinang talaga yung buong katawan niya. Na sobrang gwapo talaga. Naalala nyo ba yun? Ano pala yun? Alam niyo yung tawag doon, ni-research ko talaga. Yung pala tawag doon yung tamawo. Tamawo pala yung tawag doon sa ganong engkanto. At ayun, yung, yung engkanto na yun pala, ano pala siya? Tamawo pala, kumukha pala siya ng mga babae. Yung mga nagugustuhan niya, nililigawan niya pala. Ganun. Tapos, kapag hindi man siya nagustuhan, binibigyan niya ng sakit. Yung babaeng magugustuhan niya na hindi naman siya gusto. Tapos bibigyan niya ng sakit hanggang sa mamatay, pumanaw, ganun. Kapag patay na yung babaeng yun, kukunin niya na yung kaluluwa. Tapos yung katawan na yun, papalitan niya ng puso ng saging. Oo. Na hindi naman mamamalayan talaga ng pamilya na pinalitan talaga yung katawan. Yung anak nila, mga ganun. Pinapalitan pala yun. Ako kaya. Katamaw kasi puro babaeng magaganda lang talaga yung magaganda lang talaga yung kinukuhan. At saka babae, hindi babaeng babaeng puso. Yun na palang kinukuha ng tamawo. Oo. Kasi alam mo yung mga talagang tinatambayan niya yung mga ganitong place, mga ganyan. Gubat-gubat, tapos ilog-ilog, magano. Pero yung mga kuweba-kuweba, ganun. Parang yung napanood ko sa Shake and Rattle and Roll, yun. Nangunguha siya pero yung kinuha niya naman doon sa movie na yun, yung bata naman. Bata, oo. Panood nyo ba yun? Yung Shake and Rattle and Roll. Diba 12 ba yun? 13. Mga ganon. May story doon ng tamaw, di ba? Pero yung nakita ko naman, hindi naman ganon yung tamaw. Gwapo siya talaga na tawag na pang diwato. Diwato. Ano tawag doon? Yung parang lalaking diwata, parang gano'n. Ganun yung tsura niya. Gwapo talaga siya. Kakaiba yung tsura niya. Ganun talaga yung tenga niya. Matulis talaga yung tenga niya. Ganun. Ganun yung tamawo. Tapos, nakikita siya sa mga iba't iba talaga na lugar dito sa Pilipinas. Sa parting Kabisayaan, ganun. Mindanao, doon siya nakikita sa maggubat-gubat doon. Ilog-ilog, doon sila talaga nakikita. Ay, meron pala ako nabasa na kwento sa Baguio. Sa parting Baguio, doon daw sila nag-out. Tapos yung dalawang binata na yun, napunta sa may gubat-gubat. Napunta sila sa may gubat-gubat doon kasi nga pasaway nga sila. Kasi nga pinagbawal nga sa kanila ng teacher nila na gumala. Gumala pa rin sila talaga. Basta nakarating sila sa gubat-gubat na may ilog-ilog na parang ganito. Pero hindi, maganda. Siguro sa tingin ko maganda yung ilog na yun. Shala-shala talaga siya. Sila padpad. Hanggang sa nakakita sila ng babae at lalaki. Na parang ebat ada ng itsura na matangkad. Perfect talaga yung katawan nila. Bonggang-bongga daw talaga yung dalawang yung nakita nila. Naakit daw sila dun sa babae. Sobrang ganda. Tapos yung lalaki naman, hindi naman nila naisip na engkanto yun. Parang na-hypnotize sila kasi pag tingin nila doon sa mata, huwag daw talaga titingin doon sa may mata. Buti na hindi ako tumingin sa mata. Sorry, pero bet ko yun. Bet ko talaga yun. Kunin na lang talaga ako ng tamaw kung gano'ng kagwapo. Sorry. Ayun na nga, ending, niligaw sila, yan. Saan sila dinala, tapos may pinapakain daw sa kanila. May pinapakain daw sila. Yung lugar daw talaga, yung karamihan na talagang kwentong engkanto talaga na dadalhin doon sa palasyo sa may lugar talaga nila na puno-puno na mga ginto, na masasarap na pagkain, na kapag, diba, yung ganong kwento yun na kapag kumain ka daw ng
hanggang hindi ka na makakabalik, ganun. Inaalala niya ang kwento ng lola niya nung isang binata doon na kwento daw ng lola niya sa kanya na wag ka daw kakain kapag may nagyaya sa'yo sa gubat na hindi mo kakilala, wag ka rin daw sasama. Naalala niya nga yun hanggang sa tumakbo silang tumakbo. Niyaya niya daw yung classmate niya tumakbo na lang kasi talagang may kutob talaga siya na hindi talaga tama yung lugar na yun kasi wala na. At ayun na nga, di ba? Hanggang sa nakatakas na nga sila doon sa gubat na yon. Wala, takbo sila ng takbo talaga, kakaloka. Tapos yung mga kasama nila, naghahanap na talaga. Tatlong araw na ba yun? 2 weeks. Tatlong araw na silang nawawala talaga sa gubat na yun. Pero ang ending, kala nila, wala pa silang isang araw na naglalakad doon sa gubat na yun. Hanggang sa nakatulog sila sa sobrang pagod kasi super takbo-takbo sila dun sa gubat. Basta natulog sila dun sa may puno. Yun, nakatulog sila. Tapos nakita sila ng mga kasamahan nila, yung mga classmate nila. Yun, walang malay. Hanggang sa chinika na lang nila doon. Ganto daw yung nakita nila, ganyan-ganyan. So, sabi ng mga senior nila doon, baka engkanto daw yun, ganun daw. Kaya tamaw daw nakita nila. Kasi gano'n daw, napaka-perfect daw ng itsura nung. Diba? Pero ako carry lang. Papatangay na ako sa tamaw. Di ba may marinig ako dito ng mga tamaw, no? Kunin na lang ako. Wag mo na ngayon kasi nag-vlog pa ako. Kinuha ko, tapos doon ako nag-vlog talaga sa mundo nila, no? Kaso lang hindi naman ako makakaligtas, hindi na makakalabas. So, diba? Kayo kaya, ano kayang, pagka sa inyo mangyari yung gano'n, ano kayang gagawin niyo? Pero sabi daw nila kasi, pag pumunta ka doon sa mga gubat-gubat, magdala ka daw ng asin. Oo. May nalaman din kasi akong ganyan eh. Dala siyang asin. Hindi talaga siya nabitbit ng mga ng mga lupa, mga engkanto na yan. Ay, tabi-tabi po. Baka marinig ako, ma-embear na sa akin. Ganun ba? Grabe yung bunganga mo, bakla ha? Itong sayo. Charis. Tabi-tabi po. Chumitsika lang ako, huwag niyo kayo damay. Charis. Huwag niyo akong idamay. Kaya lang kong tamawo. Ibabalik ako. Pero ibalik naman ako, hiramin niyo lang ako. Charis. Kat one day lang. Charis, huwag naman. Tok. At dito ko na nga tatapusin ang aking nakakalokang diba, for today's video. Sana may natutunan kayong aral. Natutunan aral. At tumatak sa inyong isip.